kilalanin ng walo sa mahiwagang nilalang sa dagat na ito. Mula sa napakapangit na limango hanggang sa mga duwende sa dagat, mayroong ilang nakakakilig na naninirahan sa karagatan. Narito ang ilang mga kamanghamanghang katotohanan tungkol sa ilan sa pinakamahiwagang hayop sa dagat. Isang napakalaking alimango na mukhang gagamba. Hindi na kailangan matakot. Karaniwang nakaupo sila sa ilalim na 1,000 talampakan. Ang mga spider crab ang pinakamalaki sa lahat ng crustacean at maaari silang maging napakatanda. Kahit 1 siglo o mas matanda pa. Sa kabila na nakakatakot na itsura, sila ay magiliw na higante at mas gusto nilang mag-scavenge ng mga patay na hayop at halaman. Nabibilang sila sa isang grupo na kilala bilang mga decorator crab na pinalumutian ang kanilang mga shell ng mga espongha o anemone para sa pagbabalat kayo. Maaaring kilala mo ang anglerfish mula sa pelikulang Finding Nemo. Anglerfish ay kilala sa pagkakaroon ng isang uri ng fishing rod sa tuktok na kanilang ulo na maaaring lumiwanag. Ang ningning sa ilalim na madilim na tubig na kanilang titirhan ay umaakit sa mga hindi mapagkatiwalaang isda na pagkatapos ay nilamon ng malaking bibig ng anglerfish. Ang lalaking anglerfish ay walang ganitong kasanayan dahil nakakatid sila sa mas malalaking babae gamit ang kanilang matatalas ng ngipin. Sa paglipas ng panahon, sila ay nakipag-ugnayan sa babae at nawawala ang lahat ng kanilang mga organo maliban sa mga reproductive. Sa kasamang palad, ang mukhang iri na isda na ito ay nanganganib dahil sa nakikitang ito bilang isang delicacy sa isang bahagi ng mundo. Ang kawawang isda na ito ay binoto bilang pinakapangit na hayop noong 2013. Ang gelatinous blob na ito ay walang buto at halos walang kalamnan, ay talagang maganda. Kapag ang patak na ay nasa natural na tirahan nito, 3,000 talampakan ang lalim, talagang mukhang normal na ito. Ito ay umangkop sa malaking halaga ng presyo sa ladib na ito na umahawak sa hugis nito. Doon madilim na tahimik na tubig. Ang presyo ng tubig ay 120 pesos na mas mataas kaysa sa ibabaw. Kaunti lang ang alam natin tungkol sa misteryong pating na ito dahil bihira natin itong makita. Gusto nito sakupin ang malamig na tubig ng Arctic na humigit kumulang 2,000 talampakan ng lalim. Ang mga pating ng Greenland ay isa sa pinakamalaking species ng pating na lumalaking 20 talampakan ang haba at tumitimbang ng halagang 2,500 pounds. Maaari rin silang maging napakatanda. May katibayan ng isang pating na sa 512 taong gulang, ang ilang mga kakaibang bagay ay natagpuan sa tiyan ng mga pating ng Greenland, kabilang ang mga labi ng polar bear, kabayo, moose, at sa isang kaso ay isang buong reindeer. Ngunit walang takot, malamang na nilakasan nila ang mga hayop na ito dahil sila ay napakabulag at napakabagal. Ang kanilang mga karne ay nakakalason dahil nagalamon ito ng terethalamine oxide, isang natural na anti-peace. Ang mga higating ito ay tila kabilang sila sa isang nobelang sci-fi. Ngunit gumala sila sa ating mga karagatan sa lalim na humigit kumulang 300,000 talampakan. Sila ay tunay na napakalaki. Sumusukat sila ng humigit kumulang 32 talampakan ang haba, asing laki ng school bus. At bigat na 110,000 pounds, sila ang pinakamalaking invertebrate na kilala natin dahil hindi natin alam kung sino pa ang nagkahubli sa kailaliman. Ang kanilang mga mata ay maaaring 10 ang diametro o kasing laki ng plato ng hapunan. Ang mga malalaking pusit ay may tuka, isang matigas na estruktura na katulad ng tuka ng loro na ginagamit nila sa panghuli ng isda. Meron lamang silang isang mandaragit, ang sperm whale. Pag nagkita ang dalawang ito ay tunay na real-life Clash of the Titans. Ang pusit ay hindi bumababa ng walang laban at maraming sperm whale ang nagdadala ng mga peklat sa labanan mula sa kanilang hapunan. Ang isda na ito ay matatagpuan sa malalim na 9,000 talampakan, 30 beses ang haba ng isang football field. Ang medyo maliit na isda na ito ay humigit kumulang 9 pulgada,
ay hindi nakakatakot dahil sa laki nito, ngunit kung paano ito kumakain. Sila ay kumakain sa pamamagitan ng pagkain ng kanilang biktima ng buo. Kahit na ang biktima ay sumusukat ng 2 beses sa kanilang laki. Ginagawa nila ito sa isang napakalaking panga na maaari nilang palawakin upang lamunin ang kanilang target. Sila ay masyadong matakaw at kumuha ng isda na masyadong malaki. Ang pagkain ay nakaupo sa napakalawak na tiyan ng itim na lumulunok. Ang naglalabas ng mga gas. Ang gas na ito ay magpapulutang itim na lumulunok hanggang sa ibabaw. Ang nagtatapos ay hindi napapanahong pagkamatay nito dahil hindi sila nababagay sa mababang presyon sa ibabaw. Ang goblin shark ay kilala rin bilang isang buhay na fossil dahil lumangay ito sa karagatang 125 milyong taon na ang nakakalipas. Ito ay ang kapag-unang primitive mammal sa pumasok lamang sa eksena. Pinahalanan itong goblin shark para sa malinaw na mga kadahilanan, lalo na katakot-takot na ulo na may makauksli na mataas ng ngipin. Marami itong ngipin, 52 sa itaas at 62 sa ibaba. Nakatira ito sa humigit kumulang 4,300 talampakan ng lalim, ngunit namataan din sa 113 talampakan sa gabi. Kumakain sa pamamagitan ng terador na kanyang pangapasulong. Ang gayat grenadier ay kilala rin bilang buntot ng daga dahil sa mahabang manipis na buntot nito. Maaari itong umabot ng 6 na talampakan ng haba. Mayroon silang napakanganga na bibig at mga organo na nagpapalabas ng liwanag upang maakit ang kanilang paboritong biktima. Ang mga grenadier ay maaaring maging medyo matanda. Tinatayang nasa higit kumulang 70 taon. Natagpuan ng mga ito hindi kapanipaniwalang kalaliman sa hadal zone mula sa 600 talampakan ang lalim, 19 beses ang rebulto ng palayaan. May maraming tao ang napapunta sa buwan kaysa sa hadal zone. Ito ay isang malungkot na madilim na lugar.